Patuloy si Janine sa pagtakbo ni hindi siya gaanong pinagpawisan, malamig ang simoy ng hangin at makalapal ang fog sa paligid. Mahigit na sa kalahating oras siyang tumatakbo at ang mapagod ay humihingil na isinandal ang sarili sa isang puno ng niyog. She was still breathing heavily nang makarinig ng tunog na papalapit na sasakyan. Nagangat siya ng paningin, isang top-down renegade ang patungo sa kanya. Bigla siyang kinabahan. Kaninang tumatakbo siya wala siyang nakikita kahit na sinong tao sa kalawakan ng buong paligid. Hindi niya matiyak kung tauhan ng mga kordero ito o baka masamang tao. Medyo napalayo siya sa pagtakbo sa pagnanais niyang pagpawisan ng husto. Huminto ang jeep ilang dipa mula sa kanya. Pinatay ng driver ang makina at ipinatong ang kanang braso sa manibela. Sabay lingon sa kanya, "Ano na naman ang ginagawa mo dito?" Si Jake na hindi makapaniwalang hinagod ng tingin ang estrangherang dalaga. Bigla ang pag-angat ng mga mata ni Janine tungo sa mukha ng lalaki. She couldn't forget that familiar girl. "Ikaw?" Aniya na bahagyang nanlaki ang mga mata at nang maalala ang ginawa nito ay biglang tumimim ang mukha ng dalaga. Hindi natigatig si Jake sa reaksyon niya. His eyes lazily surveyed her body down only to find himself surprised. Sa inis nito sa pagiging walang pakundangan ng dalaga ay hindi nito gaanong napagtuunan ng pansin ng anyo ni Janine. The fact that she wore dark shades at nakaplaster sa mukha ang medyo basa at maiksing buhok. Ngayon ay nasa harap nito ang bisita ng mga kordero na ayon sa impormasyon nito ay gumagawa ng thesis on agriculture. At hindi nito akalaing makakatagpo ang dalaga ngayon sa mismong lupain ng mga Fuentebella. It has been almost a week mula nang magtagpo sila sa ibayo. Kung hindi lang nito alam na hindi naman mapapahamak ang dalaga sa pagtuturo nito, nang maling daan ay babalikan sana nito. He really felt guilty and worried afterward. Umaasang maaga siyang makatagpo ng mga nagsisiuwi ang galing sa kuprahan. Mula sa malayo ay nakala nitong lalaki ang tumakbo patungo sa ilalim ng punong niyog. She wore her hair short, mas maiksi pa sa buhok nito, at hindi niya type ang mga babaeng tila lalaki ang buhok. Though he thanked the gods she didn't dye it. It was midnight black. And he like voluptuous woman, and this woman is nothing of the sort. A little over 5'5" perhaps and slim. And she wasn't even beautiful. Ang tanging striking sa paningin nito ay ang light brown na kulay ng mga mata ng dalaga na sinamahan ng mahaba at makapal na pilik mata. Oh well, at least may katangusan ng ilong, lips that he couldn't decide whether wide or narrow, and yet the way she unconsciously licked them with her tongue as she nervously and angrily gave at him made him want to touch his own lips at hers. They looked soft that he had this urge to find out. "Oh Jake, heto ka lang at sinasabing ang babaeng ito may maiksing buhok na di mo type at hindi ka makurba ang katawan at di rin maganda sa tingin mo." Yes, not really very beautiful but she's pretty and there's something about her na iba kay sa karamihan. Something that made him think of his cousin's wife Ali. Marahil ay ang pinong kutis na tingin ba nito'y nagagalusan if he so much touch of her. May pinong pawis na gumigitaw sa noo niya. Banayad ang pagbaba at pagtaas ng dibdib. Makapal at oversize ang pale yellow turtleneck sweatshirt. At hindi nito matiyak kung itinago lang ng sweatshirt ang dibdib o talagang flat-chested ang babae. Oh well, what does he care kung flat-chested man o hindi ang kaharap niya? Janine was equally surveying the stranger who was comfortably sitting behind the steering. Hindi siya makapaniwalang gwapo ang bastos na lalaking nagturo sa kanya ng maling daan. Hindi niya ito napunan dahil sa sombrerong nakatabon sa mukha. She couldn't decide yet whether he's tall dahil nasa loob pa ng jeep, but he was sure big. In light blue denim polo shirt na nakatupi malapit sa may sikaw mga manggas. Masapa ng kaunti ang buhok na tila galing sa paligo, and she decided that he needed a trim. Defiant curls tissed the collar of his shirt. Damn, but his farm is drop dead gorgeous. Tumikim si Jake at biglang ikinatuwa ng mga mata niya sa mapanuring mga mata nito. "Nagkita tayong muli, miss. You're right." Agap ng dalaga bago nito mabuang itinawag sa kanya noon. "We've met again." At ang malas ko naman, since I really have no wish of meeting you again. Talaga, sang-ayon ito na tumaas. Sa nang uuyam ng ngiti. But then the feeling is mutual, Miss Estrangherang mata pobre. Namilog ang mga mata ng dalaga. "Hindi ka lang bastos, antipatiko ka pa." "She is, why don't you just leave?" Taboy niya dito. "Sa pagkakataong ito hindi ko kailangan ng tulong mo." Nagkibit ng mga balikat si Jake. "O edi malamang natatanghaliin ka ng uwi, miss," he said in a mocking amusement. "Dahil sa ikalawang pagkakataon naliligaw ka na naman." "Anong ibig mong sabihin?" Bahagya siyang nautal sa pagitan ng inis at pagkalito. "Nasa loob ka lang naman ng Fuentebella Farm, kung paanong tulad din nung unang araw tayong magkatagpo. Ang tatungan niyan ay trespassing ka.
Idinay nito ang huling sinabi, and the study heard confused way and asked himself, why do this girl who isn't beautiful by standard couldn't be considered plain either? And how come she's getting interesting in a very passing minute? I don't believe you, usal niya. Kasabay ng paglinga sa buong paligid, hindi nga pamilyar sa kanya ang kinaroroonan niya. She might really have run farther and normally ang ruta ay napaliko sa hindi kabisadong daan. Ang kapal naman kasi ng fog sa daan kanina. May palagay akong wala kang mapagpilian kundi ang maniwala sa akin. Duda pa nga akong sadya kang tumuloy dito para magkita tayong muli. Ngumisi ito sa nanunod yung paraan. Naningkit ang mga mata ng ganalaga. You good for nothing, farmer. Aray ko. Si Jake na lalong naaliw sa panlilisik ng mga mata ng dalaga. One thing he didn't understand ay kung bakit kailangang inisin ito ang bisita ng mga kordero. Tumaas bumaba ang dibdib ni Janine sa galit. Yumuko at inayos ang shoelace. Pagkatapos ay tumalikod upang umalis na lang subalit hindi pa siya nakakahakbang ay muling nagsalita si Jake. Sa agang ito'y wala kang mapagtatanungan dahil hindi ito ang ruta ng mga nagtatrabaho sa bukid. Bukod pa sa napakaaga pa at go to hell, mas gugustuhin ko ng maligaw kaysa. Napigil sa lalamunan niyang sasabihin, may kung anong munting hapdi ang gumuhit sa likod niya that caused her to suck her breath sharply. Si Jake ay nawala ang nanunuyang ngiti at nagsalubong ang makilay sa malakas na pagkakahugot niya ng paghinga. At bago pa maintindihan ni Janine kung ano ang kumagat sa likod niya, bumaba ng renegade ang binata at humakbang palapit. Napatras padikit sa puno ang dalaga, her eyes wide and as a fraction of awe. He wasn't just big, he was also tall. And tutik na hindi naman siya malit pero pakiramdam niya ay hantik siya at higante ang lalaki. Huwag kang lalapit, she warned ng patuloy sa paghakbang si Jake palapit sa kanya. Ano ang gagawin ito? Nagpalinga-linga si Janine, umaasang may tao siyang makikita sa paligid maliban sa kanilang dalawa. Pero saan naman siya tatakbo? Hindi nga ba't nasa loob daw siya ng mga Fuentevilla farm? Huminto sa harap niya si Jake at ininasa ang kamay patungo sa kanya nang biglang tumili ng malakas si Janine sa gulat ng binata. Ay, wala akong masamang gagawin sa'yo. Wika nito na bibilis binaba ang kamay. Bakit mo ako? May hantik sa leeg mo. Agap ng binata na itinuro ang kwelyo ng sweatshirt niya. Napayuko si Janine. May ilang mapupulang hantik na gumamagapang sa balikat niya. Oh there, and there she just thought na tila may si hantik sa harap ng lalaking ito. Mabilis niya itong pinagpag. Napasandal ka sa punong may hantik. Ani Jake na tumasang tingin sa may ibabaw ng ulo niya. Malalaking hantik na kulay pula ang naroon at gumagapang sa puno. Oh no, si Janine na napaitad. Bukod sa may gumagapang sa likod niya, patuloy niyang nararamdaman ng pinong kagat sa mga ito. Tumalikod ka, utos ni Jake na hindi na. Hinintay na sumunod siya, hinawakan siya sa balikat at pinatalikod. Sangrekwang hantik ang naroon at ginawang camping ground ang likod ng sweatshirt niya. Oh, please alisin mo. Paisteri ang sigaw ng dalaga. Nakalimutan ang galit sa lalaki. Hindi galaman kung magtatatalon o hindi. Nawawala na ang poise niya. Nang hahapdi ng tangangati ang likod niya. Muntik na akong maniwalang wala sa diksyonaryo ang salitang please. Himak, sapli at pinagpag ang mga hantik sa kanyang likod. Hindi pinansin ni Janine ang mga sinabi nito at patuloy sa pagpiksi. Gusto niyang maiyak. Kung ang pinagsamang hapdi at kati o sa embarrassment. May palaga akong may nakapasok sa loob ng jogging shirts mo. Masakit mga gat ang mga pulang hantik. Hubarin mo ang pangitaas mo. Biglang humarap si Janine dito. What? Pinanlikan niya nito ng mga mata habang tuloy sa pagpiksi at pilit inaabot ng kamay ang likod. Si Jake ay tumasang isang sulok ng bibig sa pagitan ng amusement at pag-aala. Mrs. Sandaling ito ay puro pantal na ang likod mo na titiyak ko. At kung gusto mong pamahayan ng mga hantik ang likod mo'y bahala ka. And who knows kung saan pa gumapang ang mga iyan. At pa ang tingin nito. Janine could swear she saw smiles on those eyes as they surveyed down her body at huminto sa pribadong bahagi niya at hindi niya malaman kung alin ang unang iintindihin. Ang pangigilasan sa gustong ipahiwating ng lalaki, ang panghahapdi ng katawan dahil sa mga insekto sa likod niya, ang kahihiyan o ng paghanga sa gwapong lalaki ito whose eyes twinkled in silent mirth and predicament niya. Alright, she cried in frustration nang makaramdam na uli ng kagat. She have turned the tila beauty contest at tinaas ang sweatshirt pahubad. Si Jake ay nawala ang ngiti sa mga labi at napata sandali sa kinatatayon sa ginawa ng estrangherang babae. Naghubad nga at walang suot na bra at nahanta dito. Ang magandang likod na namumula na sa kagat ng tatlong malalaking hantik. Dahil sa inis dito at sa hapding nararamdaman, she only did the quarter turn at natanaw ng binata ang tagilirang bahagi ng dibdib ng dalaga. She wasn't flat-chested, small and firm breast but not flat. Ano pa ang hinihintay mo? She yelled.
Pinipigil ang paghinga sa hapdi at kati. Alisin mo ang mga insektong yan. Wala kang bra. He whispered softly. His palm pulled. Something stirred below his stomach. Don't tell me I should know. Sigaw uli ng dalaga. Ano ba? May hantik ba o mula? Noon lang nahimasmasan ng binata. 3 mag-asawang hantik at isang anak. Bumalik ang amusement sa tono nito, no his voice hoarse, at mayroon pa sa sweatshirt mo. Hubarin mo ng tuluyan, utos nito. Inilapit ang kamay sa likod niya in a trembling fingers. Panayad na inlis ang naroong insekto. And cursed himself for trembling. His 27 at hindi ilang katawan ng babae ang nagdaan sa mga kamay niya. Bakit biglang-biglay likod lang ng babaeng ito ay nanginginig ang kamay nito? Puro pantal na ang likod mo, he said and cleared his throat. Kung bakit naman sa dinami-dami ng puno dito, diyan ka pa sumandal sa may kinabahayan ng hantik. Alam ko ba? She hissed and sobbed at the same time. She was backless sa harap mismo ng estrangherong ito. This virtual stranger na unang araw pa lang ay nagdulot na sa kanya ng matinding kahihiyan at galit. At kahit nga balikod lang niyang nakikita ay para na rin wala siyang tinago. At idagdag pa ang banayad nitong paghaplos sa likod niya. Jake felt uncomfortably aware with his rough hand on his soft skin. Inalis nito ang kamay sa likod ng dalaga at hinubad ang sariling polo shirt at tinabot sa harapan niya. Isuot mo muna ito at baka mapulmulya ka. May pawis bahagya ang likod mo at may fags pa sa paligid. Ipagpag ko yung sweatshirt mo. Inabot nito sa harapan niya ang polo shirt. Agad ang pagtanggi ng isip ni Janine. Bakit niya isusuot ang damit ng estrangherong ito? She opened her mouth to say no but groaned instant. May kumakagat sa bewang niya. Mabilis din niyang ibinigay ang sweatshirt kasabay ng pag-abot sa damit nito at isinuot. In record time ay naibutonos niya sa kung paano na lang. Ignoring the natural mint scent from the shirt at ang amoy ng fabric plus the sense of his bath soap na humawa dito. Jake was dumbfounded nang yumuko si Janet walang sabi-sabing hinubad ang jogging pants. Pati sa manghang sinundan ng tingin ni Jake ang ginagawa niya. I could feel it in my waistline. Oh no, inihagis niya sa damuhan ng jogging pants na para bang nag-aapoy ito. This is ridiculous and embarrassing, she cried in frustration, and faced the stranger and sucked her breath softly as she saw him naked from the waist up. Anong sinabi ng mga Hollywood actors sa lalaking ito? Nakalimutan ng hapdi isang sandaling iyon at walang pakundangang humagod ang mga mata niya sa katawan ng binata. Kulay bukayo ang balat at wala yatang bahagi ng katawan nito ang kakikitaan niya ng unwanted funds. Interestingly, she stared at the fine hairs of the middle of his muscle chest that goes down to his waistband, and she maliciously wished na malaman kung hanggang saan natatapos ang pinong balahibong iyon. Curiosity. Nakangising wika ni Jake sa ginawa niyang pagsuri dito. I can lead you to disaster, lady. Nagalis ng bara ng lalamunan si Janine mula sa Levi's buttonfly ng binata ay tumingala dito ang namumulang mukha. Don't flatter yourself, stranger, she said, faking anger. I was only horrified that you're half naked. Isang malakas na tawa ang sinagot ni Jake sa sinabi niya. Horrified indeed, and Janine amusement continues as he showed perfect set of fighting. Gosh, as they will, ang mga gwapong aktor sa Hollywood na hinahangaan ng marami sa buong mundo ay karaniwan ang ginawa ng paraan ng modernong dental technology ang mga ngipin. They're not, Cap. Tinitiyak ko sa iyo. Ani Jake as he went on grinning at tila na hulaan ang iniisip niya and ran his tongue around his teeth. Janine concealed her gaps and erotic eastern air. Want a random check? Natatot missing at wala ring may sira kahit isa. Patuloy ng binata na hukukbang palapit sa kanya at wala akong bad breath. He added as he softly blow her fist na nagpatayo sa lahat ng balahibo ni Janine as she gazed at him in a wide eyes. He bent slowly at alam ni Janine na hahadkan siya nito but she couldn't move if her life depended upon it. Fascinated by his mouth full and sexy, masculine and yet lock-soft, hindi niya malis ang mga mata sa mga labi ng binata kahit hindi niya napuna nang itaas ni Jake ang kamay patungo sa batok niya and pull her closest. Then he touched his lips on her. Tila nag-aantabay ng magiging reaksyon niya. Nip her lower lip gently and withdraw a little only to come back and trace each corner of her lips with his tongue. Janine parted her lips and moaned impatiently when Jake moved in its way. She could swear she heard him chuckle softly as he deepened his kiss and thrust his tongue inside her mouth in what she thought a devastating kiss. Pakiramdam ni Janine na may namumuong bagyo sa buong pagkatao niya. Her moans echoed inside his mouth. Nararamdaman niya ang init na nagmumula sa hubad nitong katawan. Wala siyang natatandaan tumasa mga kamay niya sa dibdib nito, pero naroon at dinadama ng mga daliri niya ang pinong balahibo nito sa dibdib. Nararamdaman niya ang braso ng binata sa likod niya as he cupped her buttocks at bahagya siyang itinaas mula sa lupa.
Jake is still kissing her, consuming her. Nasa mga labi ng binata ang buong pag-isip niya, uncaring she was only wearing his polo shirt. Under the rough faded jeans, she could feel her heart tights against the soft flesh. He could feel his big and callous hand na dumadama sa garter ng bikini niya sa likod, but she was mindless. Mahulog man marahil ang mga bunga ng niyog sa mga sadaling iyon, ay hindi pa rin kikilos. Si Janine. Then Jake moved away slowly that she even touched him a little in protest. She opened her eyes nang maramdaman ng dapyo ng malamig na hangin pang umaga sa katawan niya. Nanunok sa mga mata at nakahangiting mga labi ang nabungaran niya. Heto ang mga salarin na sumalakay sa garter ng panty mo. Wika nito na inabot ang kamay ni Janine at nilagay sa palad niya ang dalawang malalaking hantik na napisanan ng binata. Oh, pinanlakihan siya ng mga mata at iwinaksi ang mga hantik. She was horrified. Inasam na bumuka ang lupa at lamunin siya sa matinding kahiyan. O di kaya imatay na lang siya. Hindi pa siya nakaka-recover when Jake placed a finger under her chin and raised her face. Kung nakapenetrate ang mga salarin yun sa loob ng panty mo, I don't think I could be able to find them. Nilingan ito ang paligid at saka bumalik ang kumikasap ng mga mata sa kanya. Here on time, I lied nang sabihin kung walang magdadaang tao rito. He said in a sitting tone. Si Janine ay may pakiramdam na kasing pula na siya ng red beets. Wala siyang maapuhap na sasabihin maliban sa naisip niya. Magka-tornado sana at liparin siya sa kung saang bahagi ng lupa malayo lang sa harap ng lalaking ito. O di kaya ay lumindol at bumuka ang lupa at matumba ang mga puno ng niyog at matabunan siya. Umiwas siya ng tingin at humakbang patungo sa pinagbagsakan ng jogging pants niya. Tumikhim at sa prim and proper voice ay nagsalita without looking at him. Please leave, isusuot ko uli ang mga damit ko at iiwanan ko rito ang polo shirt mo. You'll never find your way nang walang direction. Ani Jake sa pagitan ng amusement at determination. Biglang baling niya rito na makabawi sandali sa pagkapahiya. Nang ibabaw ang inis pagkarinig ng salitang direction. Well, thanks a lot. Umisis si Jake at agad na umiwas ng tingin kay ano na ang mayroon sa ngiti ng lalaking ito at tila matutunaw kahit ang Arctic region. I'll lead you to right this time, lady.